Anak, ang ipon na yan ay para sa emergency. Bulong ko habang nililimas niya ang laman ng aking bank account sa harap ko mismo. Nang mapagtanto kong ito ay una pa lang sa marami pang pagkakataon, huli na ang lahat. Lagi kong pinaniniwalaan na ang pagiging ina ay panghabang buhay, pero hindi ko kailanman naisip na ang ibig sabihin nito ay pagnanakawan ako ng sarili kong anak sa loob ng mahabang panahon. Nakangiti siya habang sinasabi sa akin na siya na ang bahala sa lahat, pero ang tanging inaalagaan niya ay ang perang hindi naman kanya. Pero bago tayo magpatuloy, siguraduhin munang nakasubscribe ka na sa channel at i-comment kung taga saan ka nanonood. Gusto naming malaman kung gaano kalayo ang nararating ng ating mga kwento. Maligayang pagdating sa kwentong Lola Vault. Isang karaniwang hapon ng Martes nang marinig ko ang mga salitang nagpabago sa buhay ko habang buhay. Si Bong, ang 27 anyos kong anak, ay nakaupo sa mesa sa kusina, humihigop ng kapeng kakakimpla ko lang. Ang liwanag ng araw ay tumatagos sa bintana na nagpatingkad sa mga unang uban sa kanyang sentido. Isang bagay na namana niya sa akin, ang kanyang 25 anyos na ina na si Aling Cora. "Ma," sabi niya sa kalmadong boses na lagi niyang ginagamit kapag may gusto siya. "Naisip ko lang, simula sa susunod mong pensyon, ilipat na natin ang lahat ng pera mo sa account ko. Ako na ang hahawak ng lahat para sa'yo." Napatigil ang tasa ko sa ere. Tinitigan ko siya, sinusubukang iproseso ang narinig ko. Hindi iyon tanong, hindi rin mungkahi. Ito ay isang desisyon, parang napagpasyahan na niya. "Anong ibig mong sabihing ikaw ang hahawak ng lahat, Bong?" Tanong ko, pinipilit na patatagin ang boses ko. "Simple lang," ngumiti siya. Iyon ang ngiting ginagamit niya mula pagkabata kapag gusto niya akong kumbinsihin. 65 anyos ka na, Ma. Nagtrabaho ka buong buhay mo. Ngayon kailangan mo nang magpahinga at huwag nang mag-alala sa mga bayarin at pag-aayos ng pera. Ako na ang bahala sa lahat ng yan para sa'yo." Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tasa. 40 taon akong nagtrabaho bilang nurse sa mga pampublikong ospital, mag-isang itinaguyod ang anak matapos kaming iwan ng asawa ko noong 30 taong gulang pa lang si Bong. 40 taon ng pag-iipon ng bawat sentimo, pagtira sa maliliit na apartment at pagsusuot ng damit hanggang sa kumupas. Lahat ay para masiguro na makukuha ng anak ko ang mga bagay na hindi ko naranasan. Magandang edukasyon, maayos na damit, buhay na walang kakapusan. Hindi ko alam, anak. Ako naman ang laging humahawak ng sarili kong pera. "Kaya nga, Ma, lagi kang nagpapakahirap. Ngayon, oras na para magpahinga ka," giit niya sabay patong ng kamay niya sa kamay ko. "Hayaan mong ako naman ang gumawa nito. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa akin." Maganda pakinggan ang kanyang mga salita. Marahil ay tila tapat pa nga, pero may kung ano sa loob ko. Isang maliit na boses ang sumisigaw ng babala. "Bakit ngayon? Bakit lahat?" Ang pensyon ko ay hindi naman kalakihan, pero nakapag-ipon ako ng sapat sa paglipas ng mga taon. May sarili akong bahay, maliit pero komportable, at may kaunting ipon sa bangko. Pag-iisipan ko, sagot ko sa wakas. "Wala nang dapat pag-isipan, Ma," sabi niya. At sa isang iglap, dumaan ang inis sa mukha niya bago bumalik ang ngiti. "Para ito sa kabutihan mo. Magtiwala ka sa akin." Umalis si Bong nung hapong iyon at nag-iwan ng brown envelope na may mga dokumento sa bangko para pirmahan ko. Mga dokumentong magbibigay sa kanya ng buong karapatan at access sa mga accounts ko. Ilang oras kong tinitigan ang mga papel na iyon nang may mabigat na puso. Doon ko naalala ang maliliit na bagay. Kung paanong si Bong na kumikita ng 4 na beses na mas malaki sa pensyon ko, ay walang dalang kahit ano kapag pumupunta siya para maghapunan tuwing Biyernes kasama ang asawa niya. Kung paanong ilang beses na siyang humiram ng pera nitong mga nakaraang taon na hindi naman binayaran. Kung paanong ang bahay niya na binili 2 taon na ang nakararaan ay puno ng mamahaling gamit na alam kong hindi kakayanin ng sweldo niya lang. Nang gabing iyon, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko pa nagagawa noon. Kinuha ko ang lahat ng bank statements ko at passbook sa nakalipas na 6 na buwan at isa-isang sinuri bawat linya. Bumilis ang tibok ng puso ko habang naghahanap pa. Isa pang di kilalang withdrawal 2 buwan bago iyon at isang transfer sa account na hindi ko kilala.
Nanginginig ang kamay kong kinuha ang wallet ko. Naroon naman ang ATM card ko. Tapos naalala ko. 3 buwan na ang nakalilipas. Hiniram ni Bong ang bag ko habang naliligo ako. Sabi niya'y titingnan lang ang reseta na isinulat ko. Tumama ang katotohanan na parang suntok sa sikmura. Ang sarili kong anak ay ninanakawan ako. Kinabukasan, pumunta ako sa bangko pagkabukas nito. Ang batang manager, na hindi nalalayo ang edad kay Bong, ay tumingin sa akin ng may halong awa at hiya nang ipaliwanag ko ang sitwasyon. Aling Cora, mas madalas po itong mangyari kaysa sa inaakala nyo, sabi niya sa mahinang boses. Ang financial fraud sa pamilya ay talamak, lalo na sa mga senior citizen. Gusto niyo po bang magsampa ng formal na reklamo? Formal na reklamo laban sa sarili kong anak? Ang batang inalagaan ko noong nilalagnat, ipinagtahi ko ng costume na superhero at ipinagtanggol ko sa mundo? Hindi ako nakasagot, nilulunok ang bara sa lalamunan ko. Sa ngayon, gusto ko lang palitan lahat ng password ko at humingi ng bagong cards. Nag-alinlangan ako. Gusto ko ring i-check kung may iba pang accounts o loan na nakapangalan sa akin. Ang investigasyon ay nagbunyag ng kinatatakutan ko. Isang credit card na hindi ko in-apply na may utang na 40,000. Isang account sa kuryente sa address na hindi akin. Address ng bahay ni Bong. At ang pinakamalala, isang loan na 100,000 na nakapangalan sa akin na kinuha 1 taon na ang nakalipas na sumira sa credit history ko. Lumabas ako ng bangko na pakiramdam ko ay tumanda ako ng 10 taon nung umagang iyon. Naglakad ako ng walang patutunguhan, sinusubukang intindihin kung paano ang batang pinalaki ko, na minahal ko ng higit pa sa sarili ko, ay naging isang estranghero na ninanakawan ang sariling ina. Nang tumawag si Bong nung hapong iyon, hinayaan ko lang mag-ring at pumasok sa voicemail. Ang mensahe niya ay malinaw, "Ma, dadaan ako dyan mamayang gabi para kunin ang mga pirmadong dokumento. Naayos ko na ang lahat para simulan ang transfer sa susunod na buwan." Doon ako nakabuo ng desisyon. Ginugol ko ang natitirang oras sa pagtawag sa lipat bahay, sa isang abogado na inirekomenda ng bank manager at sa huli sa isang ahente ng lupa. Kinabukasan, nang dumating si Bong sa bahay para sa hapunan ng Biyernes na hindi niya pinalalampas dahil libreng lutong bahay, ako ang gumulat sa kanya. Walang laman ang buong bahay. Nakatayo si Bong sa pintuan ng sala. Ang mukha niya ay nanigas sa pagkagulat. Ang asawa niyang si Rina ay sumilip sa likod niya, nanlalaki ang mga mata. "Ma, anong nangyari? Nasaan ang mga gamit? Nasaan ang TV?" Ang boses niya ay nagpapalit-palit sa pag-aalala at paninisi. Nakatayo ako sa natitirang upuan sa bahay, isang silyang pangkusina na nasa gitna ng bakanting sala. Kalmado akong ngumiti, isang bagay na matagal ko nang hindi nagagawa ng totoo. "Binenta ko," simpleng sagot ko. "Binenta? Anong ibig mong sabihing binenta? Bakit?" Sumugod si Bong sa sala, tumitingin sa paligid na parang may matataguan ang mga sofa at TV. "Kailangan ko ng pera," paliwanag ko, matatag ang boses. Kung ikaw na ang hahawak ng pananalapi ko, naisip ko na mas mabuting siguraduhin kong may hawak akong cash. Ang pagkalito sa mukha niya ay mabilis na naging galit. Isang uri ng galit na hindi ko pa nakita sa kanya noon. Hilaw, walang kontrol, at nakakatakot. Sa isang sandali, natakot ako sa sarili kong anak. "Nababaliw ka na ba?" sigaw niya. "Paano kami manonood ng TV kapag naghahapunan kami dito? Paano kami magiging komportable dito?" Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na nagpalinaw sa lahat. "Paano kami magiging komportable dito?" "Hindi? Paano ka magiging komportable, ma? Tungkol pala ito sa ginhawa nila, hindi sa akin. Ang bahay ko, ang mga gamit ko, ay naroon lang para sa kaginhawaan nila." Lumapit si Rina, ang takong niya ay tumutunog sa sahig na kahoy na ngayon ay lantad na. "Aling Cora, katawa-tawa ito. Pumupunta kami dito tuwing Biyernes para samahan kayo, para siguraduhing okay kayo, at ganito ang igaganti nyo. Napakamakasarili." Ang salitang hindi binigkas ay lumutang sa hangin sa pagitan namin. Ako? Ang babaeng tinalikuran ng sariling buhay para maibigay kay Bong ang lahat? Ang babaeng 37 taong inuna ang pangangailangan nila kaysa sa sarili? Makasarili. "Hindi handa ang hapunan," kalmado kong sabi.
Sa katunayan, walang pagkain ngayon. Kung nagugutom kayo, pwede kayong kumain sa labas. Mabigat ang katahimikan na sumunod. Tinitigan ako ni Bong na parang ibang tao ako. At siguro nga, isa akong bersyon ng sarili ko na hindi pa niya nakikilala, na ako mismo ay kinikilala pa lang. Kailangan mong pag-isipang mabuti ang ginagawa mo, sabi ni Bong sa wakas. Malamig at kalkulado ang boses. Ang babaeng kaedad mo, nag-iisa, walang pamilyang tunay na nagmamalasakit, baka masama ang sapitin mo. Ako lang ang meron ka, ma. Dapat mong tandaan yan. Ang banta ay hindi maitatago, pero sa halip na matakot, nakumpirma lang ang hinala ko. Hindi na ito ang batang pinalaki ko. Isa siyang lalaking ang tingin sa ina ay isang rekurso na pwedeng abusuhin, isang convenience, isang bank account. Umalis sila at padabog na isinara ang pinto. Narinig ko ang harurot ng sasakyan at doon, nang mag-isa na ako, napabuntong hininga ako ng malalim na hindi ko namalayan na pinipigil ko pala. Sa sandaling iyon ng katahimikan, sa bahay na walang laman pero puno ng alaala, naintindihan ko kung gaano kalalim ang pagtataksil sa akin. Hindi lang ito tungkol sa pera, tungkol ito sa tiwala, pagmamahal, at sagradong relasyon ng ina at anak. Nang sumunod na linggo, ilang beses sinubukang tumawag ni Bong. Hindi ko sinagot ang lahat ng tawag. Sa halip, sinunod ko ang payo ng abogado na kinonsulta ko. Una, dinokumento ko ang lahat. Bawat withdrawal na walang pahintulot, bawat account na peke, bawat sentimong nawala ng hindi ko alam. Ang total ay nakakahilo. 1.5 milyon sa loob ng 3 taon. Para sa iba, baka maliit lang ito. Pero para sa akin, ito ay mga taon ng pagtitipid at araw-araw na sakripisyo, ng pamimili sa pagitan ng mga pangangailangan dahil hindi ko pwedeng makuha lahat. Habang inaayos ko ang mga ebidensya, binalikan ko ang kasaysayan namin, ang buhay namin ni Bong. Ang araw na ipinanganak siya, namumula at umiiyak na parang nagrereklamo sa pagdating niya sa mundo. Ang mga gabi ng duty sa madaling araw sa ospital, iniiwan siya sa kapitbahay dahil wala akong ibang pagpipilian. Ang sakripisyo ng pagtanggi sa pangalawang pag-aasawa dahil ayaw ng manliligaw ko na magpalaki ng ibang bata. Ang mga taon na nagsisiksikan kami sa isang apartment na iisa ang kwarto, natutulog sa iisang kama hanggang sa mag-8 anyos siya dahil hindi namin kayang magbayad ng mas malaking espasyo. Naalala ko ang mamahaling rubber shoes na iniyakan niya nung high school na kalahati ng buwan ng sweldo ko ang halaga. Pero binili ko pa rin dahil ayaw kong maramdaman niyang iba siya sa mga kaklase niya. Ang private college na binayaran ko gamit ang loan na inabot ng 10 taon bago ko nabayaran. Ang 5 taon matapos siyang gumraduate, kung saan patuloy siyang nakatira sa akin, nang hindi nag-aambag ng kahit 5 duling. Nag-iipon siya habang ako ang nagbabayad ng lahat. At paano niya sinuklian ang lahat ng sakripisyong iyon? Ninakawan ako habang tumatanda ako, ginawa akong libreng kainan tuwing Biyernes, at nagplanong kunin ang buong kontrol sa kakarampot na naitabi ko. 1 linggo matapos ang komprontasyon, dumating si Bong nang walang pasabi. Mas kalmado na siya gamit ang ensayadong ngiti na ginagamit niya kapag gusto niya akong manipulahin. "Ma, mag-usap tayo bilang matatanda," sabi niya. "Binenta mo ang mga gamit ng padalos-dalos. Malinaw na gumagawa ka ng maling desisyon. Pinatutunayan lang nito na kailangan mo ng tulong ko." Tinitigan ko siya. Talagang tinitigan ko siya tulad ng hindi ko ginawa noon. Nakita ko ang kayabangan sa mga mata niya, ang mamahaling damit, ang luxury watch sa pulso niya. Nakita ko ang lalaking naging siya, hindi dahil sa sakripisyo ko, kundi sa kabila nito. "Bong," sabi ko ng kalmado, "alam ko ang tungkol sa withdrawals. Alam ko ang credit card. Alam ko ang loan sa kuryente. Alam ko ang lahat." Ang ngiti ay naglaho ng mabilis sa mukha niya. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," sagot niya, pero nanginginig ng bahagya ang boses niya. "Nasa akin ang lahat ng dokumento. Nakausap ko na ang abogado. Ang ginawa mo ay fraud, Bong, isang krimen." Namutla siya. "Hindi mo gagawin sa akin yan. Anak mo ako." "Oo, anak kita. At dahil anak kita, bibigyan kita ng option na hindi mo ibinigay sa akin. Ibalik mo ang lahat ng pera na kinuha mo kasama ang interes o pupunta ako sa pulis." Ang reaksyon niya ay inaasahan na.
Una ay pagtanggi, tapos galit. Sa huli, nang ma-realize niyang hindi ako magpapatinag sa mga banta. Pagsisisihan mo to, walang maniniwala sa'yo. Iisipin nilang ulyanin ka na, nalilito. Ngumiti ako, isang malungkot na ngiti. Hawak ko ang mga bank statements, Bong. May recording ako ng mga usapan ko sa bangko. May ebidensya ako sa bawat sentimong kinuha mo. Hindi ito salita ko laban sa salita mo. Ikaw laban sa ebidensya. Umalis siya ng galit na galit, padabog na isinara ang pinto ng napakalakas na akala ko masisira ito. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nakaramdam ng guilt, hindi ako natakot. Naramdaman kong malakas ako. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Bong ang paninira sa akin. Nag-post siya sa social media tungkol sa kung paanong ang kanyang matandang ina ay nalilito na, kung paanong sinusubukan lang daw niya akong tulungan, at kung gaano kasakit makita ang taong mahal mo na nawawala sa sarili. Ang mga kaibigan niya at ilang kapitbahay na nakakakilala sa kanya mula pagkabata ay nagpahayag ng simpatiya, nag-aalok ng suporta sa mahirap na panahong ito. Walang nagtanong sa bersyon ko ng kwento. Doon ko napagpasyahan na tama na ang pagiging tahimik, tama na ang pagiging martir na ina na tinatanggap ang lahat sa ngalan ng pagmamahal. Oras na para lumaban. Ang unang hakbang ay ang pagsasampa ng formal na reklamo sa bangko. Ang pangalawa ay ang pagsisimula ng legal na proseso para sa fraud. At ang pangatlo, ang pinakamahirap, ay gawin ang bagay na hindi ko inakalang gagawin ko. Ang ibunyag sa publiko ang ginawa ni Bong. Habang hinaharap ko ang mga legal na proseso, inilipat ko ang pera mula sa napagbentahan ng mga gamit sa isang bagong account sa ibang bangko. Umupa ako ng maliit na apartment sa ibang barangay, malayo kay Bong at sa mga masakit na alaala. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nagsimula akong mag-isip para sa sarili ko. Ano ba ang gusto ko sa natitirang bahagi ng buhay ko? Anong klaseng kinabukasan ang pwede kong buuin ngayong 55 anyos na ako? Nagsisimula halos sa wala. Ang sagot ay dumating sa pamamagitan ng isang flyer sa waiting room ng opisina ng abogado. Hindi pa huli para magsimulang muli. Entrepreneurship program para sa mga senior citizens. Tinitigan ko ang makulay na papel na iyon ng matagal. Magsimulang muli. Isang salita na hindi ko inisip na magiging parte ng buhay ko sa edad na ito. Ang sumunod na 3 buwan ay naging pinakamatindi at puno ng pagbabago sa buhay ko. Habang ang kaso laban kay Bong ay umuusad ng mabagal, nagdesisyon akong hindi ako maghihintay lang. Kung magsisimula ako ng bagong yugto, gagawin ko ito ng may layunin at determinasyon. Nag-enroll ako sa programa. Sa unang araw umupo ako sa dulong hanay ng kwarto na puno ng mga taong kaedad ko, o mas matanda pa mga taong may mga kulubot na nagkukwento ng buong buhay, pero naroon sila dahil naniniwala silang may ibubuga pa sila. Bakit kayo naririto? Tanong ng instructor, isang lalaking nasa mid-40s na puno ng sigla. Nang turn ko na, lumabas ang mga salita bago ko pa mapigil. Dahil nadiskubre ko na nagpalaki pala ako ng magnanakaw, hindi anak. At ngayon kailangan kong tuklasin kung sino ako bukod sa pagiging nanay niya. Nagkaroon ng sandaling katahimikan na sinundan ng isang bagay na hindi inaasahan, mga palakpakan, mga tingin ng pagkaunawa, at pagtango ng pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, na-realize ko na hindi ako nag-iisa. Marami doon ang nagsisimula muli matapos ang pagtataksil, pagkawala at kabiguan. Sa klase, muli kong natuklasan ang isang hilig na tinulugan ko ng ilang dekada. Noong bata pa ako, bago ipanganak si Bong, mahilig akong gumawa ng mga kakanin at matatamis. Ang lola ko, na kilala sa husay sa kusina, ay nagturo sa akin ng mga tradisyonal na recipe na pinuhin ko sa paglipas ng panahon. Pero nang maging isang pakikibaka ang buhay bilang single mother, ang saya ay napalitan ng pangangailangan. Sa tulong ng mga instructor at kaklase, nagsimula akong gumawa ng sweets ulit. Una ay para lang ipamahagi sa klase, tapos tumanggap ako ng maliliit na order. Ang mga egg pie, ang version ko ng Portuguese tarts, chocolate truffles o social na yema balls, at leche flan na lumalabas sa kusina ko ay higit pa sa dessert. Ito ay deklarasyon ng kalayaan. Bawat benta, gaano man kaliit,
ay sumisimbolo ng isang bagay na talagang akin. Isang bagay na hindi makukuha ni Bong dahil galing ito sa kakayahan ko, sa pagkamalikhain ko, sa trabaho ko. Samantala, ang legal na proseso ay nagbunyag ng mas marami pang layer ng panloloko ni Bong. Nadiskubre ng abogado na ginamit niya ang pangalan ko bilang gwarantor sa isang loan para sa renovation ng bahay niya nang hindi ko alam na bumili siya online gamit ang mga card na nakapangalan sa akin. Sistematiko niyang inabuso ang tiwala ko sa mga paraang hindi ko inakalang posible. Ang mga ebidensya ay hindi maitatanggi at sa huli, ang mga abogado ni Bong ay nagmungkahi ng settlement. Ibabalik niya ang 1.5 milyon na kinuha niya plus 500,000 para sa damages at aaminin niya sa publiko ang ginawa niya para linisin ang pangalan ko at credit history. Nang matanggap ko ang balita, nasa community kitchen ako na inuupahan ko para gumawa ng sweets ng maramihan. Ang kamay ko ay puno ng harina at ang amoy ng vanilla at lemon ay pumupuno sa hangin. Nakaramdam ako ng halong ginhawa at lungkot. Ginhawa dahil makakamit ang hustisya. Lungkot dahil walang halaga ng pera ang makakaayos sa nasirang ugnayan ng ina at anak. Ang gabi bago ang pirmahan ng kasunduan, nakatanggap ako ng tawag mula kay Bong. Matapos ang ilang linggong hindi pagsagot, nagdesisyon akong sagutin ito. Iba ang boses niya, mas mahina, walang halong kayabangan. Ma, pwede ba tayong mag-usap bago bukas? Tayong dalawa lang? Nag-alinlangan ako. Isang bahagi ko ang gustong maniwala na nagsisisi siya talaga. Na ang anak na pinalaki ko, na mahal ko sa kabila ng lahat, ay naroon pa rin sa loob ng lalaking ito. Tungkol saan, Bong? Tungkol sa atin. Tungkol sa pag-aayos. Alam kong may nagawa akong masama, pero nanay pa rin kita. May tayo pa rin naman, di ba? Ipinikit ko ang mga mata ko, nararamdaman ang bigat ng mga salitang iyon. Sa loob ng halos 4 na dekada, ang ibig sabihin ng tayo ay ang pangangailangan ko ay laging huli, na ang mga pangarap ko ay pwedeng maghintay, na ang buhay ko ay umiikot sa kanya. Hindi, Bong, sagot ko sa wakas. Wala nang tayo. Mayroong ikaw na kailangang harapin ang kahihinatnan ng mga pinili mo at mayroong ako na sa wakas ay natututo ng mabuhay para sa sarili. Nagsimula siyang magprotesta, magmakaawa, magmanipula gaya ng dati, pero may nagbago na sa akin. Ang mga salita niya ay wala nang kapangyarihan sa puso o desisyon ko. Magkikita tayo bukas sa opisina ng abogado. Good night, Bong? Binaba ko ang telepono at bumalik sa pagmamasa ng pie crust. Bawat galaw, pag-roll ng masa, paghulma ng bilog, paglagay ng palaman, ay isang pagpapatibay. Bawat matamis na matatapos ay paalala ng kung ano ang kaya kong likhain gamit ang sarili kong mga kamay. Kinabukasan, pinirmahan ko ang kasunduan ng hindi umiiyak. Iniwasan ni Bong ang tingin ko sa buong meeting. Sumasagot lang ng opo o hindi kapag tinatanong ng abogado. Ang asawa niyang si Rina ay hindi sumipot. Nang matapos ang lahat at lumabas ang mga abogado para mag-photocopy, naiwan kaming dalawa sa conference room ng ilang minuto. Mabigat ang katahimikan. Bakit mo ginawa yon, Bong? Tanong ko sa wakas, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa totoong kuryosidad. May maganda kang trabaho, magandang bahay. Bakit mo ninakawan ang sarili mong nanay? Tumingin siya sa baba, hinihimas ang buhok niyang maayos ang gupit. Hindi ko alam, bulong niya. Noong una, 1 beses lang, kailangan ko ng pandagdag sa down payment ng bahay at gipit ako. Naisip ko na ibabalik ko rin, pero naging madali na lang. Hindi ka naman nagtatanong hindi ka nagche-check. Ang simpleng sagot na yon ay parang sampal sa akin. Hindi ako nagtatanong, hindi ako nagche-check, dahil nagtitiwala ako sa kanya ng buong buo, dahil anak ko siya. At ang mga dinner tuwing Biyernes? Bakit kayo pumupunta linggo-linggo kung hindi nyo naman pala gustong kasama ako? Nagkibit balikat siya, 1 kilos na nagsabi ng lahat ng kailangan kong malaman. Convenient libre, isang habit na nakakabuti sa akin, hindi sa'yo. Nang lumabas ako ng opisina nung araw na iyon, bitbit ang tseke at pangako na malilinis ang pangalan ko. Hindi ko naramdaman ang tagumpay na inaasahan ko, pero naramdaman ko ang isang bagay na kasing lakas nito, kalayaan. Kalayaan mula sa bigat ng panloloko, ng pagtataksil, ng mga maling pag-asa.
Sa mga sumunod na buwan, ang maliit kong negosyo ng sweets ay lumago higit sa inaasahan ko. Nagsimula ako sa pagbebenta sa mga local bazaar, tapos sa mga coffee shop sa barangay. Gumawa ako ng Facebook page na nakakagulat na mabilis dumami ang followers, lalo na nung tinikman ng isang local food vlogger ang egg pie ko at sinabing ito ang best in town. Gamit ang pera mula sa settlement at kita sa negosyo, nakabili ako ng maliit na kondo sa isang tahimik na lugar malapit sa dagat. Hindi ito magarbo, pero akin talaga. Dinisenyuhan ko ito ng mga simpleng gamit pero cozy, mga kulay na matagal ko nang gustong gamitin pero hindi ko magawa noon, at isang kusinang kumpleto sa gamit para sa bago kong negosyo. Sinubukan ni Bong na kontakin ako ilang beses matapos ang kasunduan. Nagpadala ng regalo ng birthday ko, message nung Pasko at bagong taon. Sumagot ako ng may galang pero may distansya, pinapanatili ang malinaw na hangganan. Ang ilang kaibigan at kamag-anak ay hindi naintindihan ang desisyon kong lumayo. Pero anak mo siya, sabi nila nang may pagtataka. Ang pamilya ay forever. Ngumingiti lang ako at sumasagot, oo, anak ko siya at laging magiging anak ko. Pero ang pagmamahal ay hindi ibig sabihin ay hahayaan mong abusuhin ka. Ang pagmamahal ay may kasamang respeto at limitasyon. Isang hapon ng linggo, habang nag-aayos ako ng special order para sa kasal ng isang suki, nakatanggap ako ng hindi inaasahang bisita. Si Rina ay nasa pinto ko, wala si Bong, mukhang hindi mapalagay sa suot niyang corporate attire sa simple kong kondo. Pwede ba akong pumasok? Tanong niya, wala na ang dating tono ng kayabangan. Nag-alinlangan ako pero nanaig ang kuryosidad. Pinapasok ko siya sa sala, inalok ng kape na tinanggihan niya. Pumunta ako dahil tingin ko dapat mong malaman, panimula niya habang nakatingin sa sariling mga kamay. Naghiwalay na kami ni Bong. Ang balita ay hindi na gaanong nakakagulat. Ikinalulungkot ko, sagot ko, dahil iyon ang dapat sabihin. Huwag kang malungkot, ngumiti siya ng malungkot. Nalaman ko na hindi lang pala ako ang niloko. May ibang mga babae, may mga secret account, kasinungalingan sa trabaho, sa pera, sa lahat. Tumango ako ng tahimik, pamilyar ang pattern. Pumunta ako dahil gusto kong malaman mo na tama ka sa paglayo, patuloy niya. Noon, akala ko ang sama mo, na nag-o-overreact ka lang. Pero ngayon naiintindihan ko na. Sa isang banda, ang pag-amin na iyon mula sa taong kasama sa mga dinner tuwing Biyernes na tumawag sa aking makasarili ay nagbigay ng validation na hindi ko alam na kailangan ko pala. Salamat sa pagsasabi, tapat kong sabi. Bago umalis, huminto si Rina at tumingin sa mga kahon ng sweets na nakahanda sa mesa. Mukhang masaya ka, puna niya. Masaya ako, sagot ko, at na-realize kong totoo iyon habang sinasabi ko. Hindi sa paraang inisip ko nung 65 ako, pero masaya ako. Nang makaalis siya, bumalik ako sa kusina at itinuloy ang paggawa ng sweets para sa kasal. Bawat galaw ay pulido, bawat piraso ay perpekto, tulad ng buhay na binubuo ko, hindi perpekto sa tradisyonal na paraan, pero perpekto para sa akin. Nung gabi, umupo ako sa maliit na balcony, nakikinig sa malayong tunog ng alon at kumakain ng isa sa aking egg pie kasabay ng tsa. Pinanood ko ang langit na magbago ng kulay, ang mga unang bituin na lumilitaw. Naisip ko ang batang ina na ako noon, may kargang sanggol at pangarap sa puso. Naisip ko ang mga taon ng sakripisyo, ang mga gabing walang tulog. At naisip ko ang babaeng ako ngayon, mas matalino, mas matatag, at sa wakas, tunay na malaya. 1 taon ang lumipas mula nung pirmahan ang kasunduan. Dumating na naman ang Burr months na nagdala ng mas malamig na hangin. Ang maliit na negosyo kong Lord's Special Sweets ay lumago higit pa sa inaasahan. Hindi na lang ito Facebook page o stall sa bazaar. May sarili na itong pwesto, isang maliit na tindahan sa bayan na may malalaking salaming bintana. Isang umaga ng Lunes, habang nagmamasa ako para sa bagong batch, tumunog ang bell sa pinto. Masyado pang maaga para sa customer. Karaniwang 10:00 pa ako nagbubukas. Sa gulat ko, si Marta, ang kapitbahay ko noon sa lumang barangay. Hindi ko na siya nakita simula nung lumipat ako, halos 1 taon na ang nakararaan. "Cora,
Bulalas niya, nakadipa ang mga kamay para sa yakap. Sa wakas nahanap din kita, ang ganda ng lugar mo. Gumanti ako ng yakap, totoong masaya na makita siya. Si Marta ay isa sa iilang tao na hindi kumampi nung naging usap-usapan ng issue namin ni Bong. Pasok, pasok, yaya ko sa kanya sa maliit na area sa likod. Nagkakape ako? Gusto mo? May fresh egg pie ako. Habang nagmemeryenda, binalitaan ako ni Marta sa mga nangyari sa dati naming lugar, mga chismis tungkol sa kapitbahay, sa bagong bakery na nagbukas. Nakakaibang pakiramdam na ang mundong iyon ay parang pamilyar, pero malayo na, parang pelikulang napanood mo noon na medyo malabo na ang alaala. At si Bong? Tanong niya sa wakas, humina ang boses. Nabalitaan mo ba? Umiling ako. Wala kaming komunikasyon. Tapat kong sagot. Nalaman ko kay Rina na binenta na nila ang bahay matapos maghiwalay. Lumipat daw siya ng ibang bayan. Bukod doon, wala na akong alam. Tumango si Marta nang may pag-unawa. Siguro mahirap putulin ang ugnayan sa sariling anak. Ito ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Amado ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Pero ito rin ang pinakakailangan. Minsan kailangan nating alisin ang mga nakalalasong tao sa buhay natin kahit pamilya pa sila. Lalo na kung pamilya sila kasi mas masakit. Iba na ang aura mo, Cora, puna ni Marta. Mas magaan, mas sigurado. Ngumiti ako. Dahil naintindihan ko na sa wakas na deserve ko ang higit pa sa tira-tira. Buong buhay ko, laging pangalawa lang ako. Una dahil sa pangangailangan. Pero naging habit at naging patibong. Patibong? Oo. Ang patibong na maniwala na ang pagmamahal ay laging sakripisyo, na ang pagiging mabuting ina ay walang hangganan, na ang pagtanda ay pagtanggap na lang ng kahit anong atensyon mula sa anak kahit may kasamang pang-aabuso. Humigop ng kape si Marta, nag-iisip. Marami sa atin ang nahuhulog sa patibong na yan. Ako mismo, naputol siya nang tumunog ang bell ng pinto. Isang customer. Excuse me, kailangan kong asikasuhin to. Isang bride-to-be ang pumasok. Habang nag-uusap kami, napansin kong nakangiti si Marta habang pinapanood ako. Nung matapos ako sa customer, lumapit si Marta. Nahanap mo na ang lugar mo sa mundo, sabi niya. Nahanap ko, kumpirma ko. Sa edad na 66, sinong mag-aakala? Nang makaalis si Marta, bumalik ako sa kusina. Bawat galaw ay pamilyar, halos meditative. Habang nagtatrabaho, nire-reflect ko ang journey ko nung nakaraang taon. Hindi naging madali. May mga gabing nagigising akong umiiyak, nararamdaman ang kawalan ni Bong. May mga oras na muntik ko na siyang tawagan. Pero naaalala ko ang bank statements, ang kasinungalingan, at bumabalik ang determinasyon ko. Ang unang buwan ang pinakamahirap. Ginamit ko ang pera para umupa sa shared kitchen. Akala ko nagkamali ako. Si Aling Celia, isang 80 anyos na gumagawa ng jams, ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Cora, ilang taon ka na? 65? Pwede ka pang mabuhay ng 20 o 30 years. Gugugulin mo ba yon sa panghihinayang o bubuo ka ng bago? Ang prangkang salita niya ang kailangan ko. Namuhunan ako sa packaging, gumawa ng calling cards. Ang turning point ay nung matikman ni Susan, may-ari ng isang sikat na kafe, ang tarts ko. Inimbitahan niya akong mag-supply sa kanila. Doon nagsimula ang lahat. Dumating ang hapon at nagsara na ako ng tindahan. Naglakad ako pauwi. Nadaanan ko ang plaza kung saan naglalaro ang mga bata. Minsan, naiisip ko kung magkakaapo ba ako, kung magkakaayos pa ba kami ni Bong. Pero naaalala ko na ang happy ending ay hindi laging gaya sa pelikula. Ang happy ending ko ay sinusulat ko ngayon. Pagdating ko sa bahay, may sobre sa mailbox. Walang sender, pero kilala ko ang sulat kamay, kay Bong. Umakyat ako at inilapag ang sobre sa mesa. Nagtimpla ng tsaa, naligo. Tinitigan ko lang ito. Sa huli binuksan ko. Laman nito ay isang handwritten letter at lumang litrato. Ako habang karga si Bong na baby pa, nakangiti. Maikli lang ang sulat. Ma, hindi ako humihingi ng tawad o kahit sagot. Gusto ko lang malaman mo na nag-therapy na ako simula nung 6 months ago. Sinusubukan kong intindihin kung bakit ko ginawa yon, bakit ko sinaktan ang taong nagsakripisyo para sa akin. Sabi ng therapist, mahabang proseso to,
Nakita ko ang tindahan mo sa Facebook, mukhang okay. Alam kong ikaw ang may gawa ng pinakamasarap na sweets sa mundo. Proud ako sa'yo, kahit wala akong karapatang maramdaman to. Bong, binasa ko ng paulit-ulit. Walang hingi ng pera, walang manipulasyon. Itinago ko ang sulat. Hindi ako sumagot. Hindi pa ako handa. Baka hindi na ako maging handa kailanman. Pero may nabunot na tinik sa dibdib ko. Hindi pa kapatawaran. Pero pagkilala na ang tao ay pwedeng magbago. Nang sumunod na tagsibol, lumaki palalo ang negosyo. Hindi ko na kaya ng mag-isa. Nag-iisip ka na naman masyado, sabi ni Susan habang nag-aalmusal kami. Mag-hire ka na. Natatakot ako, amado ko. Baka nakawan ako ng recipe. Walang gagaya sa gawa mo, Cora. Hire ka na. Naglagay ako ng wanted assistant baker. In-interview ko ang 5. Pero si Nika, isang 23 anyos na fresh grad ng culinary arts, ang nagustuhan ko. Bakit mo gustong magtrabaho sa maliit na shop? Tanong ko. Kasi gusto kong matuto sa taong may puso ang gawa. Sa hotel, parang robot lang ako, sagot niya. Tinanggap ko siya. Isa iyon sa pinakamagandang desisyon ko. Dinala ni Nika ang mga bagong ideya. Tinuruan niya ako sa social media. Aling Cora, mag-video tayo habang gumagawa kayo ng egg pie. Naku, ayoko. Matanda na ako. Yun nga po ang gusto nila, authenticity. Nag-viral ang video, 5,000 views agad. Ang mga comments ay puno ng paghanga at mga kwento tungkol sa lola nila. Nakita niyo po, sabi ni Nika. Storyteller kayo gamit ang sweets. 6 na buwan matapos i-hire si Nika, nag-expand kami. May cafe area na. Isang hapon, habang abala kami, lumapit si Nika. Aling Cora, may naghahanap po, anak niyo daw. Tumigil ang mundo ko, halos 2 taon na. Sabihin mo busy ako? Automatic kong sagot. Mukhang kabado po siya, 5 minutes lang daw. Huminga ako ng malalim. Sige, papuntahin mo sa mesa. Nag-ayos ako ng sarili, tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay matanda na, oo, pero mas matapang. Nakaupo si Bong sa sulok, payat siya, mukhang mas matanda. Hi Bong, sabi ko. Nagulat siya. Iba na ako. Ma, garalgal ang boses niya. Iba ka na. Oo, anong kailangan mo? Gusto lang kitang makita. Ang ganda ng lugar. Hindi ko akalain na kaya ko to, dugtong ko. Hindi yun, gusto ko lang sabihin na, sorry. Nasa therapy pa rin ako, sabi niya nung bigyan siya ni Nika ng kape at leche flan. Na-diagnose ako na may narcissistic traits. Lumaki akong akala ko umiikot ang mundo sa akin. Hindi ako humihingi ng tawad para patawarin mo ako agad. Parte ng therapy ko ang mag-ayos kung saan pwede. Nakita ko ang sinseridad. Tinikman niya ang leche flan. Naalala ko to nung bata ako, tuwing linggo. Pinakita ko sa kanya ang kusina. Proud ako sa iyo, Ma, sabi niya. Sa pagkakataong ito, totoo na. Salamat, sagot ko. Kung gusto mo, pwede kang bumalik para magkape minsan. Hindi ito imbitasyon para bumalik sa dati, kundi posibilidad ng bago. Nang umalis siya, bumalik ako sa kusina. Okay lang po kayo? Tanong ni Nika. Oo, okay lang ako. At totoo yon. Na-realize ko na ang halaga ko ay hindi nakadepende sa kanya. Nika, mag-offer kaya tayo ng baking classes? Tanong ko. Kumislap ang mata niya. Perfect po yan. Sa sumunod na 3 taon, ang Lord's Special Sweets, pinanatili ko ang pangalan para sa branding, ay naging institusyon. May studio na kami para sa classes. Lola na ako, sabi ko kay Susan. May apo na ako, si Angel, Sofia sa original, 4 years old, anak ni Bong sa bago niyang partner na si Jenny, Mariana. Lola, gawa tayo ng yema, sabi ni Angel tuwing bibisita sila buwan-buwan. May limitasyon pa rin kami ni Bong, pero maayos na. Gumagana ang boundaries. Ginawa kong partner si Nika sa negosyo. Sinimulan ko ring isulat ang recipe book ng pamilya namin. Inimbitahan ako ni Amanda, ang bank manager, na magsalita sa seminar tungkol sa financial abuse sa mga kababaihan. Ibinahagi ko ang kwento ko. Maraming naiyak at nakarelate. Na-realize ko na ang kwento ko ay hindi lang akin, kwento ito ng marami. Sa ika-70 kaarawan ko, inilunsad ang libro ko. Matatamis na aral, mga resipe ng pagsisimulang muli.
Puno ang bookstore. Nandoon si Susan, Nika, ang mga empleyado, at sa likod si Bong kasama si Angel at Jenny. Sa edad na 65, akala ko tapos na ang buhay ko, sabi ko sa audience. Mali ako. Ang librong ito ay tungkol sa pag-transform ng pait para maging tamis. Hindi pa huli ang lahat para bawiin ang inyong kapangyarihan. Nagpalakpakan ang lahat. Lumapit si Bong pagkatapos. Ang ganda, ma. Proud ako sa'yo. Pag-uwi ko nung gabing iyon, inilagay ko ang libro sa tabi ng kama ko. Katabi ng litrato namin ni na Angel at Bong sa kusina na puno ng harina ang mukha. Isang bagong alaala. Hindi ito perpektong happy ending tulad sa fairy tale. Ito ay totoo. Isang patuloy na pagsisimula, isang pamana ng dignidad, tapang at determinasyong mabuhay ng buo hanggang sa huli. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-click ang subscribe at sabihin sa comments kung anong bahagi ang nagpamangha sa'yo. At huwag kalimutang maging member para magkaroon ng access sa mga exclusive videos na hindi ko pinopost dito. Hihintayin kita doon.